Ayan mga boss, ano? Andito po tayo sa aking shop mga parts. Ayan. So ngayon, meron po tayong tatalakayin ngayon, ano? Na isang solar. Ayan. Ang solar po natin mga parts ay madali siyang malobat. So pag nag-open siya ng alas 6 ng gabi or ng hapon, mawawala na siya ng alas 10 or alas 2 ng madaling araw. So hindi po siya umaabot ng magdamag. Ayan mga boss. Ngayon, ganito gagawin natin mga boss. Kung paano ang diskarte, no? So yan, wag niyo pong itatapon yung ganitong solar light nyo kung ang problema ganun lang, ano? Yung madali siyang malobat. Meron ng paraan dyan mga boss. At nare-repair na po yan. Ayan, panoorin nyo po yung ating video mga boss. Ayan mga boss, natanggal na po natin doon sa taas, ano. So pagka po tinanggal nyo yan, ang mangyayari niyan, ganito. May ilaw po siya. Ayan, oh. Iilaw po siya pagka po tinanggal nyo dito sa socket, ano. So gawin nyo po, ito yung remote. I-off po natin. Ayan. So ngayon, ayan, katatanggal lang po natin sa taas. Ngayon, ito po yung panel niya, ano, mga boss, mga parts. Ayan. Ayun. So itong socket na to, binago ko na to eh. So ayan, oh, binago ko na siya, no. So ngayon ang gagawin po natin sa socket na to, itetest po natin kung mayroon siyang 6 volts, ano, kung nagkakarga. So okay, tetest po natin yung charge ng panel, ano. Ayan. So okay. Ayan mga parts, ano, gagamit po tayo ng digital multimeter. Set po natin sa DC. So kunin po natin yung wire ng ating panel, yung sa dulo, no. So ayan. So i-test po natin, ano, yung ating panel kung may charge siya. So yung positive niya ito sa gitna, no. Ayan, yan yung positive niya. Tapos yung negative niya ito. So kapasin-pasin po natin, nagcha-charge po yung ating panel. Meron pong 6.3 volts. Ayan, no. Meron po siyang 6.3 volts. Ibig sabihin yan, yung ating panel, yan yung ating panel, nagcha-charge po siya pagka po nasisikatan ng araw. So buo po yung panel natin. So ang problema, yung ating ilaw na to, ito, madali siyang malobat, ano. So yun ang ating aayusin dito sa ating solar, no. Kahit anong solar mga parts, ano, magagamit nyo itong diskarte na to kung paano natin to mapapatagal na sa magdamag ay magagamit natin to ng maayos, or iilaw po siya sa loob ng 12 hours, 6 to 6, ano. Magsisindig po siya ng alas 6 ng hapon, mawawala po siya ng alas 6 ng maga pagka sumikat yung araw. So ito po yung gagawin natin. So yan, ito po sa likod po nito, ayan, malikabok. Pagpagin po muna natin mga boss, mga parts. So pandalin natin yung ating electric fan, ano, para yung alikabok ay umalis dito. So ayan. Ngayon, ang gagawin natin, bubutasan natin to ng panghinang ito. Ayan, bubutasan natin. So meron tayong kukunin dito at meron tayong papalitan dito. So okay, simulan na po natin, ano. So dito sa banda na to, magkakat po tayo dito, ano. Yun. So ngayon, ang gagawin po natin dito, ikakat po natin to, ano, 3.7, ano. So ikat po natin.
Ayan. Pinutol po natin ano, yung wire niya. Ngayon, ito yung kanyang positive at ito yung kanyang negative. So ngayon, ang gagawin po natin, kukuha po tayo ng battery ng speaker. Pwede din po gamitin nyo. Mas maganda pa nga po yun, yung battery ng speaker na 3.7 volts. So, kuha po tayo. So ito mga parts ano, meron tayong stock na ganitong battery ano. Kasi pagka may magpa-repair dito sa ating shop na solar or speaker, meron tayong magagamit ano. So ito, yung ating battery gagamit tayo ng so nakikita ba? Gagamit tayo ng 3.7 ano. Ayan oh. Ayan. Gagamit tayo ng 3.7 5,000 mAh. So ito pang speaker to no. Ayan, pang speaker tong battery na to. So ito gagamitin natin sa solar, no? Kasi yung solar natin madaling malobat, hindi umaabot ng magdamag. Ngayon papalitan po natin ng battery na 5,000 mAh 3.7 volts. Yan no. Excuse. So ikat po natin no. Sa pagkakat po, isa-isang wire lang po yung ating gagawin ano. So dito ko na po ikakat para ito mapakinabangan ko pa. Kung sakali man kailanganin ko no. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin ano, itong wire na to, ayan, ikakat natin ano, palalabasin natin yung ayan, yung wire sa loob. So ayan. Ngayon, ito yung kanyang red positive at yung kanyang black negative. So dito muna tayo sa positive ano. Ayan. Yan. Ngayon, lagyan natin ng tape. Ito po yung gagamitin natin tape ano para po hindi namamawis. Kasi yung electrical tape sa katagalan namamawis ano. Umaangat po siya. Ito hindi ano. Ayan, basta ang gagawin niyo lang, kakapalan niyo lang ano. Ayan. Ngayon, dito naman tayo sa negative. Mga parts. Ayan. Ngayon, lagyan po uli natin ng tape ano. So ayan mga parts, napalitan na po natin ano ng battery yung ating solar ano. So ang gagawin natin, kung ito nasira na, tatakpan na lang natin itong ating binutas ano. So ito kasing solar ko na to, nasa loob lang ito ng shop. Hindi naman to totally nababasa ng ulan. Kaya okay na kahit hindi ko siya takpang mabuti. Pero kung halimbawa yung solar light nyo lantad do sa ano sa labas or pagka umuulan talagang wala siyang silungan, mas mabuti mga parts isilyado nyo itong binutas nyo no. Ayan. So ngayon ang gagawin po natin, so itong ating solar may board din po yan, nandito ito may board din po yan. So hindi natin gagalawin yun kasi okay naman yung kanyang board. Ngayon ayan, ganyan ang gagawin natin. Tingnan natin kung makasya pa to. So ayan, hindi na. Ngayon ang gagawin ko na lang dyan, kukuberan ko na lang siya ng ibang plastic ano, saka didikitan ko na lang siya ng glue o kaya yung kanyang eto, lalagyan ko siya ng tape or kahit na ano, basta matakpan ko lang to no. Diskartehan nyo na lang po, mas madali naman pong gawa ng diskarte ito pagka ganito lang ang problema no. So ang mahalaga, napalitan natin ng battery yan. So ayan, umilaw na siya oh. Umilaw na. So ang gawin natin, patayin natin. Yan. So ibalik po natin uli sa taas at tingnan po natin kung magkakarga. Pagka po kasi umiilaw yung nagbibilik na red, ibig sabihin no, nagkakarga po yung ating solar light ano. Ayan. So ikabit po muna natin sa taas at lalagyan ko po muna ito ng cover.
So ayan mga parts, ano, kung lantad nga yung inyong solar sa labas at pagka umuulan talagang walang silungan, ang gawin nyo, lagyan nyo na lang ng bulkasil itong mga gilid na to, no, para hindi pasukin ng tubig. Isilyado nyo, or meron namang nabibiling pantapal sa mga online na talagang matitibay, ano. So dikitan nyo na lang, gawan nyo na lang ng paraan. So yan, ang mangyayari dyan sa ating solar na yan, aabutin na siya ng magdamag, ano, hindi na siya malolobat. Sinisigurado ko mga parts, goods na goods yung ating ginawang diskarte na to, no, para yung ating solar magamit po natin ng mahabang panahon at hindi na po tayo bibili, no, ng panibagong solar pagka po ganun ang nangyari, no. So mas mainam napanood nyo itong video na to para kung sakaling mangyari yung ganito nga, yung solar nyo madaling malobat, ganun lang po ang gawin nyo, no. Palitan nyo lang po ng battery na 3.7, tapos yung ampere kinakailangan mas mataas yung milliampere, ano, katulad ng ating ginawa, ano, mataas yung kanyang milliampere, 5,000 milliampere, no. Ayan, mas maganda, mas mataas pa nga dito sa ano nito sa 5,000 na to pero itong 5,000 milliampere na to, sinisigurado ko sa inyo, yung solar nyo aabutin ng magdamag na nakailaw, hindi po siya malolobat agad-agad. So okay, ikabit na po natin sa taas at tingnan po natin, ano. Ayan mga parts, ano, naikabit na po natin yung ating solar. Kapansin-pansin nyo po, ano, nagbibilik na po yung kanyang ilaw, ayun, no, yung red. So ibig sabihin yan, nag-charge na po, ano, yung ating panel, ano, doon sa ating battery. Ayan. So yan. Ganun lang po yung inyong gagawin mga parts, ano, pagka po madali pong malobat ang inyong mga solar, ano. So palitan nyo lang po ng battery na 3.7 volts. So kinakailangan wag po kayong hihigit ng 6 volts, ano. Pero mas maganda 3.7 volts lang po yung inyong gamitin at yung milliampere kinakailangan 5,000 po pataas yung milliampere po niya. So ganun lang po mga parts, ano. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at sana po nakakuha po kayo ng idea sa pagre-repair ng mga gamit niyo po sa bahay.